Ang lakas ng hangin. So nice, ano? Lamig. Kaya ano ako Team Sunrise talaga ako eh. Team Mornings. Ah, Tapos yung araw, yung tipong yung araw eh, may mga clouds lang na ganyan. Kunwari ganyan. Tapos sisilip lang yung araw sa likod. Tapos parang sinusunog yung mga clouds. Sabi, tabi, tabi. Pero lumalaban yung mga clouds. Hey! Hindi kami tatabi, harangan ka namin. Ganun. Tapos ang ganda nun, di ba? Iba't ibang shade ng orange, red, tsaka ng minsan may pink pa. Ay, panalo yun. Sa Real, no? Sa Real dati may pink yung, ay, sa Bali. Shit. The Pacific side, my golly, wow. Team Sunrise. Hindi ko kasi masikmura yung nangyayari doon sa... Niyayaya naman ako. Maraming nagyayaya sa akin. Oh, sir, sali ka, sir. Gagawin ka naming ulo ng ano. Number one, kasi di ba, ang nangyayari ngayon is parang pinagsasama nila yung networking tsaka yung trading, di ba? So, networking itself naman, it's okay lang. Yung sa akin, wala naman akong comment doon, di ba? Okay lang yun because that model is actually, well, nag-iiba lang pangalan pero ganun din naman eh. You have the head and you have distributors and you have resellers. So, doon sa sinasabi nila, doon sa hate nilang networking model, ganun din naman yon. You have the pinakaulo ng upline, yung pinaka-upline, ang tawag doon, hindi ko alam. You have downlines, then you have resellers, di ba? Downlines mo is can be resellers also, di ba? It's okay. So, okay lang sa akin yun because it's a model naman na yung risk is being distributed from the top. Siyempre, siya yung mag-i-initialize doon sa ng produkto, di ba? Tapos, dito sa mga downline niya, siya yung bibilin rin yung produkto doon sa tuktok, di ba? Tapos, ganun din, sa resellers, bibilin din yung produkto sa tuktok, di ba? Doon sa downline. So, the risk is being distributed. And pagdating doon sa consumer, there's still a choice. Kung gusto mo, edi wag. Nagagamit nung consumer mismo, di ba? So, okay lang. There can be an honest review, di ba? Ang problema doon kapag sa trading na, kung titingnan niyo yung structure noon, all the risk, lahat literal ng risk doon is nandoon sa pinaka-bottom, doon sa kliyente na mismo, di ba? Yun yung sablay. Walang risk tong nasa tuktok, laway lang ang puhunan niyan. Yung downline niya is inaya lang niya. At yung downline pa niya, inaya lang din niya yon. Lahat talaga ng risk diyan is nandoon sa mismong kliyente na naglagay ng pera at sinalpak yung mga robots niyo, di ba? Siguro okay lang, pero kapag nagkalintik-lintikan kasi dito sa pinakababa, hindi naman distributed sa taas yun eh. Yung baba lang ang masusunugan doon, tapos lahat ito may kita. Di ba? There's no fair distribution of risk. Ito naman, itong mga nasa downline mo naman, yung ulo mo, yung pinakaulo doon, ang ano talaga nila, ang sinisisi talaga nila is yung, well, Forex is a volatile market, di ba? There's no fair exchange of risk between all of the structure. Kung parang networking yan, di ba? Kahit naman sabihin natin na masama or whatever yung mga networking chuchu na yan, okay lang kasi mamumuhunan ka pa rin naman sa tuktok nun eh. Kung sakaling pangit yung nagawa mong produkto, pangit yung nabili mong produkto doon sa may hirapan lahat. Alam mo yun, may hirapan lahat doon sa downline mo, di ba? And yung produkto mo hindi bebenta. Ang problema dito ang problema sa trading plus networking is wala tuktok, 'di ba? Isasalpak yun doon. Ang magiging risk doon, ang magiging guinea pig, ang product tester is yung pinakailalim. And kapag nag-fail yung pinakailalim, wala lang doon sa tuktok na anong yan. Kapag nag-wins, lahat ng credit nandito. Kapag nag-lose, tatanggapin lahat yun ng kliyente at syempre iiwas nung nasa tuktok, di ba? Yun ang, alam mo yun, maybe it's not illegal. Of course, it's not illegal, di ba? Pero, ang hirap eh. Ang hirap, alam mo yun, ang hirap sikmurain na